Isang lumang barong na puno ng sulsi, itinapon sa putikan. Sa mismong araw ng kasal ng kanyang anak, si Tatay Mariano ay itinaboy na parang aso ni Brandon sa harap ng simbahan. Habang si Milagros ay nakangiti sa altar, ang kanyang ama ay lumuluha sa labas habang hawak ang paboritong pansit na niluto niya para sa anak. Ang hindi nila alam, ang pulubing kanilang hinamak ay ang haring wawasak sa kanilang mundo. Handa ka na bang umiyak sa sakit at humalakhak sa hustisya? Huwag kang magkakamaling humakbang sa loob ng simbahan kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga gwardiya dahil sa kasuklam-suklam mong hitsura. Ang boses ni Brandon ay parang isang matalim na hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng madaling araw sa labas ng katedral. Nakatayo siya sa harap ni Mariano, ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis at respeto. Noong nanliligaw pa lamang kay Milagros, ngayon ay balot na ng labis na pandidiri. Suot ni Brandon ang isang mamahaling taksido na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Sa kabilang banda, si Mariano ay nakatayo sa gitna ng ambon. Yakap-yakap ang isang munting supot na naglalaman ng mainit pang pansit. 3 oras pa lamang ang nakalilipas bago pa man sumikat ang araw, ay matiyaga na siyang naghihiwa ng mga sangkap sa kanilang munting kusina sa Bulacan. Pinagpuyatan din niya ang pagtatahi sa punit na bahagi ng kanyang lumang barong Tagalog, ang tanging maayos na damit na itinago niya sa loob ng maraming dekada para sa espesyal na araw na ito. Ang bawat tusok ng karayom sa telang iyon ay may kasamang panalangin na nawa ay maging maligaya ang kanyang kaisa-isang anak. Brandon, iho, gusto ko lang sanang masilayan ang anak ko. Kahit sa dulo na lang ako ng upuan, kahit hindi na ako umakyat sa entablado, ang pakiusap ni Mariano, habang ang kanyang boses ay pumuputok sa panginginig. Ang kanyang mga kamay na magaspang, dahil sa araw-araw na pagbubuhat ng gatas ng taho, ay dahan-dahang iniabot ang dalang pagkain. Ito ang paboritong pansit ni Milagros. Pabaon ko sana sa kanya bago siya maging asawa mo. Ngunit isang marahas na paghablot ang ginawa ni Brandon. Ang plastik na lalagyan ay tumilapon sa basang semento. Ang mga hibla ng pansit at mga gulay ay nagkalat sa maruming putikan, kasabay ng pagtulo ng ulan na tila nakikiramay sa pighati ng matanda. Hindi pa nasiyahan, tinadyakan na ni Brandon ang pagkaing iyon bago muling hinarap ang biyenan. Ang isang magtatahong tulad mo ay walang puwang sa pamilya ko. Isang kahihiyan ang makita kang kasama namin sa mga retrato. Kung mahal mo talaga si Milagros, aalis ka rito at maglalaho ka na parang bula. Huwag mong sisirain ang pinakamagandang araw ng buhay niya dahil sa pagiging pulubi mo. Ang bawat salita ni Brandon ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Mariano. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang pagbigat ng kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang dangal. Ngunit ang imahe ng nakangiting mukha ni Milagros ang nagpatikom sa kanyang bibig. Para sa kaligayahan ng kanyang anak, handa siyang lunukin ang lahat ng pait. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang talikuran ng karapatan niyang ihatid ito sa altar. Dahan-dahang tumalikod si Mariano. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, habang ang kanyang lumang sapatos ay naglalakad palayo sa maringal na katedral. Sa loob, narinig niya ang pagsisimula ng musika. Ang hudyat na ang kanyang prinsesa ay nagsisimula ng maglakad patungo sa isang kinabukasang hindi niya alam kung puno ba ng ginto o puno ng tinik. Sa bawat hakbang ni Mariano palayo, tila binabaklas ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Paano nga ba niya sasabihin sa anak na ang lalaking pinili nito ay ang lalaking itinuring siyang basura? Sa gitna ng dilim at lamig ng ulan, napatigil si Mariano sa ilalim ng isang puno. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono mula sa bulsa ng barong. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang pinipindot ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Attorney Araneta, ang bulong ni Mariano, habang ang isang butilang luha
ay tuluyang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Ihanda mo na ang lahat ng dokumento. Simulan mo na ang pag-audit sa lahat ng accounts ng kumpanya ni Brandon Vergara. Gusto ko ring malaman ang bawat sentimong ibinigay ng Santillan Holdings sa kanila. Panahon na para malaman nila kung sino ang taong itinaboy nila sa sarili nilang tarangkahan. Naiwan ang tanong sa hangin, kasabay ng muling pagtunog ng kampana ng simbahan na tila nagbabadya ng isang bagyong paparating sa buhay ng mga taong nagmalaki sa kanilang huwad na kayamanan. Hanggang kailan mananatiling nakatago ang katotohanan sa likod ng mga ngiti ni Milagros sa harap ng altar? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Vergara ay tila isang salamin ng karangyaan. Ngunit para kay Milagros, ang bawat makintab na dingding ay tila unti-unting lumiliit upang siksikin ang kanyang paghinga. Lumipas ang ilang araw matapos ang kasal, at ang bawat sandali ay puno ng isang uri ng katahimikang nakakabingi. Wala na ang masayang ingay ng kanilang munting tahanan sa Bulacan. Ang tanging naririnig niya rito ay ang tuyot na tunog ng kanyang sariling mga hakbang sa marmol na sahig na tila walang buhay. Nakatayo si Milagros sa harap ng malaking bintana sa kanilang silid. Tanaw ang malawak na hardin na pinalilibutan ng matataas na bakod na bakal. Hinawakan niya ang kanyang mamahaling seda na pantulog. Ang tela ay malamig sa kanyang balat. Tulad ng pakikitungo ni Brandon sa kanya, simula nang matapos ang kanilang maringal na pagdiriwang. Hinanap ng kanyang mga mata ang kalsada sa labas, umaasang marinig ang pamilyar na tinig na tumatawag sa kanyang pangalan, ang tinig na nagdadala ng init ng taho sa bawat umaga. Milagros, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi bagay sa isang ginang na tulad mo ang nakatitig sa labas na parang naghihintay ng himala? Ang boses ni Doña Celeste ay pumasok sa silid bago pa man ang kanyang anino. Maringal ang lakad ng matanda, ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa bawat galaw ng kanyang mga kamay. Lumapit siya kay Milagros at hinawakan ng baba ng menugang nang may puwersang tila nagmamalasakit, ngunit sa katotohanan ay nagdidikta. Mama, namimiss ko lang po si tatay. Ilang araw na po kaming hindi nagkakausap dahil laging abala si Brandon. Ang mahinang sagot ni Milagros habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Celeste. Hija, listen to me. Iniligtas ka ni Brandon mula sa hirap. Utang mo sa kanya at sa pamilyang ito ang iyong bagong buhay. Ang iyong ama ay bahagi na ng nakaraan na dapat mong iwanan upang hindi mapahiya ang aming pangalan sa harap ng aming mga business partners. Don't be so ungrateful. Ang bawat salita ay binitawan ng may malambot na tono, ngunit ang bawat isa ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa dangal ni Milagros. Ito ang laso ng gaslighting, ang sining ng pagpaparamdam sa kanya na ang kanyang pagmamahal sa ama ay isang kasalanan. Eksaktong pumasok si Brandon sa silid, bitbit ang kanyang laptop at isang aura ng kapangyarihan, ni hindi man lang niya tiningnan ang asawa. Dumiretso siya sa kanyang mesa at nagsimulang mag-type ng mabilis. Narinig ang bawat pagdiin ng kanyang mga daliri sa keyboard na tila mga hakbang ng isang sundalo sa gitna ng giyera. Brandon, can we visit tatay this weekend? May dala akong pasalubong para sa kanya. Malakas ang loob na tanong ni Milagros habang lumalapit sa asawa. Tumigil ang paggalaw ng mga kamay ni Brandon. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pag-ibig, kundi puno ng inis. Visit him? Milagros, look at your schedule. You have a charity gala to attend. My partners will be there. Hindi mo ba naiintindihan? You are now a Vergara. My image is your image. Bago pa makasagot si Milagros, lumapit si Brandon sa bintana. Sa isang marahas na paghablot, hinila niya ang makapal na kurtina at isinara ang trangka ng bintana. Ang tunog ng pagkakandado ng bakal ay tila isang hudyat ng kanyang huling hatol. Huwag ka nang titingin sa labas.
Wala doon ang hinahanap mo. Everything you need is inside this house. Napalunok si Milagros. Ang kanyang lalamunan ay nanungulo sa sakit. Pakiramdam niya ay isa siyang ibon na pinutulan ng pakpak at ikinulong sa isang hawakang ginto. Ang bawat alahas na ibinigay sa kanya ay tila mga kadena na nagpapanatili sa kanya sa ilalim ng kapangyarihan ng mga bergara. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa tabi ng natutulog na si Brandon, nanatiling dilat ang mga mata ni Milagros. Sa katahimikan ng gabi, tila narinig niya ang isang napakahinang tinig mula sa malayong alaala. Ang tinig ni Mariano na tumatawag ng taho-taho sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit nang pilitin niyang pakinggan ang himig na yon, tanging ang tunog ng aircon na humuhuni sa loob ng silid ang kanyang narinig. Isang matinding pangamba ang biglang lumukob sa kanyang puso. Nakaalis man siya sa hirap, bakit tila mas malalim ang hukay na kanyang kinatatayuan ngayon? Sa gitna ng dilim, dahan-dahang hinawakan ni Milagros ang kanyang tiyan, kung saan isang lihim ang nagsisimula ng mabuo. Isang buhay na hindi niya alam kung magdadala ba ng liwanag o mas matinding pighati sa kanyang bilangguang ginto. Ang bawat umaga sa mansyon ng mga Vergara ay nagsisimula sa amoy ng mamahaling kape at mga bulaklak na tila walang bango para sa ilong ni Milagros. Sa gitna ng malawak na kusinang gawa sa asero at granite, nakatayo siya habang tinitingnan ang mga katulong na abala sa paghahanda ng almusal. Gusto sana niyang tumulong. Gusto niyang maramdaman ang init ng kalan, gaya ng ginagawa niya noon sa Bulacan. Ngunit bawat kilos niya ay binabantayan ng matatalas na mata ni Doña Celeste. Milagros, hija, hindi ka na isang hamak na guro o anak ng magtataho. Dito, ang tanging trabaho mo ay ang maging dekorasyon sa tabi ng anak ko. Ang boses ni Doña Celeste ay parang malambot na pelus na may nakatagong mga tinik. Nakaupo ang matanda sa kabisera, hawak ang isang rosaryo na gawa sa mamahaling kristal. Tila isang banal na santo ang kanyang anyo, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng panghuhusga. Inutusan ni Doña Celeste si Milagros na ayusin ang mga lumang gamit sa likod ng bahay sa tapat ng labahan. Sinabi ng matanda na ito ay bahagi ng kanyang pag-aaral kung paano maging isang disiplinadong may bahay. Habang naglalakad si Milagros patungo sa madilim na sulok ng mansyon, naramdaman niya ang pait sa kanyang lalamunan. Ang asawa niyang si Brandon ay maagang umalis para sa kumpanya, ni hindi man lang siya hinalikan sa noo bago lumisan. Sa gitna ng mga itim na plastik na bag na puno ng basura at mga kalat na hindi na kailangan ng mga Vergara, may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Milagros. Isang puting tela ang sumisilip mula sa isang punit na bag. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang hinahawi ang mga maruming plastik, nanigas ang buong pagkatao ni Milagros nang mahawakan niya ang telang iyon. Ito ang lumang barong Tagalog ni Tatay Mariano. Ang telang pinya na may mga sulsi sa balikat. Ang mga sulsing alam niyang pinagpuyatan ng kanyang ama bago ang araw ng kanyang kasal. Ang bawat tahi ay tila mga bakas ng pagmamahal ng isang amang walang ibang hangad, kundi ang makitang marangal ang kanyang anyo sa harap ng mga mayayaman. Ngunit ngayon, ang barong na yon ay balot na ng dumi. May mga mantsa ng putik at tila tinapakan pa ng sapatos. Ang masakit pa rito, ang manggas nito ay punit-punit na parang sadyang winakwak ng isang taong puno ng galit. Niyakap ni Milagros ang basang tela sa kanyang dibdib, hindi alintana ang dumi na kumakapit sa kanyang mamahaling damit. Ang bawat hibla ng barong ay tila nagsusumbong sa kanya. Nagsusumbong ng sakit na dinanas ng kanyang ama sa mismong araw na akala niya ay simula ng kanyang langit. Anong ginagawa mo rito, Milagros? Bakit hawak mo ang basurang yan? Ang tinig ni Doña Celeste ay muling umalingaw-ngaw, puno ng pandidiri. Nakatayo siya sa pintuan ng labahan, payapang nakatikom ang mga kamay habang nakatingin sa menugang nakaluhod sa sahig. Mama, ito po ang damit ni tatay. Bakit?
Bakit po ito narito sa basura? Ang boses ni Milagros ay pumuputok sa hikbi. Ang kanyang mga mata ay nanininglaw sa mga luha. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Celeste. Ipinatapon ko yan kay Brandon. Isang kahihiyan ang makitang nakasabit ang ganyang uri ng basahan sa loob ng aming laundry room. It reminds us of a beggar who tried to enter the church. Don't be so dramatic, Milagros. It's just a piece of old cloth. Kung gusto mo, bibilhan kita ng 1,000 bago. Huwag mo lang kaming ipahiya sa pagyakap sa basurang yan. Nanatiling nakayuko si Milagros, ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa punit na manggas ng barong. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng galit na hindi niya akalang kaya niyang taglayin. Hindi ito galit na sumisigaw, kundi isang galit na tahimik at malalim, gaya ng dagat. Ngayon ay malinaw na sa kanya, ang mga Bergara ay hindi lamang siya kinuha upang maging bahagi ng pamilya, kundi upang unti-unti ring burahin ang bawat alaala ng kanyang pinagmulan. Dahan-dahang tumayo si Milagros, bit-bit ang maruming barong. Hindi niya ito binitawan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Celeste. Ang kanyang mga luha ay tuyoo, ngunit ang kanyang paningin ay matalas. Isang matinding panginginig ang dumaan sa kanyang buong katawan nang maisip niya ang kanyang ama na mag-isang naglalakad palayo sa simbahan, suot ang pait ng pagtatakwil. Isang katanungan ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan habang tinitingnan ng biyenang tila walang budhi. Gaano pa karaming pananakit ang kaya nilang gawin bago siya tuluyang mawasak? At habang hinihimas niya ang kanyang tiyan, naramdaman niya ang isang munting pintig, isang paalala na hindi na lamang siya ang nasasaktan ngayon. Mama! Ang mahinang sambit ni Milagros, ang kanyang tinig ay malamig pa sa hanging amihan. Hinding-hindi ko itatapon ang damit na ito dahil ang basurang tinatawag ninyo ay ang tanging bagay na may tunay na halaga sa loob ng mansyong ito. Tinalikuran ni Milagros ang biyenan at naglakad patungo sa loob ng bahay, iniwan ang matandang nakanganga sa gulat. Ngunit sa bawat hakbang niya, tila isang bagong banta ang naghihintay. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Brandon na kakarating pa lamang. Ang kanyang mukha ay balot ng dilim habang may hawak na isang sobrang itim. Isang lihim ang nakatakdang mabuksan, isang lihim na magpapabago sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa kanyang asawa. Sa ilalim ng tirik na sikat ng araw, ang ingay ng palengke ay tila isang symphony ng totoong buhay na matagal nang ipinagkait kay Milagros. Nakasuot siya ng isang malapad na sombrero at malaking salamin upang itago ang kanyang mukha mula sa sinumang makakakilala sa kanya. Habang naglalakad siya sa gitna ng maputik na eskinita, ang amoy ng tuyong isda, mga sariwang gulay, at ang usok mula sa mga sasakyan ay tila nagpabalik sa kanya sa isang panahong payak pa ang lahat. Malayo ito sa bango ng lavender at mamahaling pabango sa loob ng mansyon ng mga Bergara. Dito, bawat patak ng pawis ay may katumbas na dangal. Hinanap ng kanyang mga mata ang pamilyar na sulok sa tapat ng lumang bilihan ng bigas. Doon, sa ilalim ng isang luma at tagpi-tagping payong, nakita niya ang isang figura na hinding-hindi niya malilimutan. Nakatayo si Mariano, suot ang kanyang kupas na t-shirt at isang bimpo na nakasampay sa kanyang balikat. Hawak niya ang mahabang kawayan na pinagtitimbangan ng 2 malaking pilak na timba. Taho! Taho kayo riyan! Ang kanyang tinig ay bahagyang paos, ngunit puno pa rin ng sigla na tila walang bakas ng pait mula sa nakaraang linggo. Tay! Ang mahinang tawag ni Milagros habang lumalapit. Napatigil si Mariano. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang pasan at lumingon. Ang kanyang mga mata na napapalibutan ng mga kulubot ng katandaan ay biglang nagliwanag nang makita ang anak. Milagros? Hija, anong ginagawa mo rito? Baka makita ka ng asawa mo. Baka mapagalitan ka. Hindi nakasagot si Milagros. Agad siyang lumapit at kinuha ang kamay ng ama
upang magmano. Ramdam niya ang magaspang na balat ni Mariano, ang mga palad na humubog sa kanyang pagkatao. Ngunit nang hawakan niya ang kaliwang braso ng ama, napansin niya ang isang madilim na pasa na pilit itinatago sa ilalim ng manggas. "Tay, ano ito? Bakit may pasa kayo?" Ang boses ni Milagros ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa nasaktang bahagi ng balat ng ama. Mabilis na binawi ni Mariano ang kanyang kamay at pilit na ngumiti. "Wala ito, anak. Nadulas lang ako nung isang araw habang naglalakad sa ulan. Huwag mo nang intindihin ang matandang ito. Ang mahalaga ay maayos ka. Kumakain ka ba ng tama roon?" Alam ni Milagros na nagsisinungaling ang kanyang ama. Ang pasang yon ay hindi galing sa pagkadulas. Ito ay bakas ng marahas na paghawak, marahil mula sa mga gwardiya sa simbahan o sa mismong kamay ni Brandon. Kumirot ang kanyang puso. Habang siya ay nakatira sa isang palasyo, ang kanyang ama ay patuloy na tinitiis ang sakit at panghahamak ng mag-isa. Umupo sila sa isang maliit na bangko sa tabi ng ganhang taho. Kumuha si Mariano ng isang munting baso at sinalinan nito ng mainit na taho, maraming sago at matamis na arnibal, eksakto sa timpla na gusto ni Milagros simula noong bata pa siya. "Kain ka na, anak. Alam kong hindi mo ito nakakain sa mansyon," ang malambing na sabi ni Mariano. Sa sandaling iyon, habang hawak ang mainit na baso at nararamdaman ang pagmamahal ng kanyang ama, nakalimutan ni Milagros ang lahat ng pait sa piling ng mga Vergara. Ito ang kanyang golden moment, ang payak na paghahati ng pagkain sa gitna ng maingay na palengke, kung saan ang bawat higop ay nagdadala ng kagalingan sa kanyang sugatang kaluluwa. Gustong-gusto niyang sabihin kay Mariano ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, ang tungkol sa barong na natagpuan niya sa basura, at ang tungkol sa itim na sobrang hawak ni Brandon. Ngunit ayaw niyang dagdagan ang isipin ng ama. "Tay, pangako, aayusin ko ang lahat. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila muli." Ang bulong ni Milagros habang nakatingin sa malayo. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay biglang nabulabog. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang tumabi, na tila may isang malaking panganib na paparating. Naramdaman ni Milagros ang isang malamig na hangin sa kanyang batok. Isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa mismong tapat nila. Ang gulong nito ay nagwisik ng maruming tubig sa paanan ni Mariano. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng kotse. Doon, sa loob ng malamig na aircon, nakaupo si Brandon. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom. Habang nakatingin sa kanyang asawa, nakasama ang isang magtataho. "So, ito pala ang dahilan kung bakit kailangan mong pumunta sa simbahan para magdasal, Milagros." Ang boses ni Brandon ay parang kalansing ng bakal, malamig, matalim, at walang awa. Lumabas siya ng sasakyan at lumakad patungo sa kanila. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos ay tila dinudurog ang bawat munting kaligayahan na kakahanap lang ni Milagros. Tumingin si Brandon kay Mariano at pagkatapos ay sa baso ng taho na hawak ni Milagros. Sa isang mabilis na galaw, tinabig niya ang baso mula sa kamay ng asawa. Ang mainit na likido ay tumapon sa lupa, humalo sa putik ng palengke, gaya ng ginawa niya sa pansit noong araw ng kasal. "Get in the car. Now." Ang utos ni Brandon. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit puno ng banta. Ang kanyang tingin kay Mariano ay tila tinitingnan ng isang maruming insekto na dapat nang puksain. Naiwan si Milagros na nakatitig sa natapong taho. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok dahil sa takot at kahihiyan para sa kanyang ama. Ngunit sa likod ng galit ni Brandon, may isang bagay na mas nakakabahala. Isang ngiti na dahan-dahang sumilay sa mga labi ng lalaki. Isang ngiti na nagsasabing mayroon siyang planong mas masahol pa kaysa sa panghihiyang ito. Ano ang balak gawin ni Brandon kay Mariano upang tuluyang maputol ang ugnayan ng mag-ama?
Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Habang binabaybay nila ang daan pabalik sa mansyon, ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang mabilis na tibok ng puso ni Milagros na tila isang banyaga sa kanyang sariling dibdib. Nakatingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang paglayo ng palengke, ang paglayo ng kanyang ama, at ang paglayo ng huling bakas ng kanyang kalayaan. Sa tabi niya, si Brandon ay parang isang bulkang nagbabadyang sumabog. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga buko-buko ay mapuputi na sa tindi ng pagkakasakal dito. Nang makarating sila sa mansyon, hindi na hinintay ni Brandon na pagbuksan ng gwardiya ang pinto. Hinila niya si Milagros palabas. Ang kanyang marahas na paghawak sa braso ng asawa ay tila isang bakal na nagmamarka sa balat nito. Brandon, nasasaktan ako. Please, let go. Ang pagsamo ni Milagros habang pilit na sumasabay sa malalaking hakbang ng asawa patungo sa library, padahas na isinara ni Brandon ang pinto. Ang tunog ng pagkakalapat ng kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila isang hatol ng kamatayan. Inihagis niya ang isang itim na sobre sa ibabaw ng lamesa. You want to talk about pain, Milagros? Tignan mo yan. Tignan mo kung paano mo ako ginagawang katatawanan sa harap ng mga tauhan ko. Dahan-dahang binuksan ni Milagros ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang makita ang mga retrato, mga kuhang patago, habang siya ay masayang nakikipag-usap sa kanyang ama sa palengke. Mayroon ding mga retrato ni Mariano na duguang nakahandusay sa kalsada noong araw ng kasal. Mga ebidensyang matagal nang itinatago ni Brandon. I did everything for you. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng luhong hindi mo man lang magawang pangarapin sa Bulacan. At ito ang isusukli mo sa akin? Nakikipagkita ka sa basurang iyon? Ang boses ni Brandon ay puno ng puot. Ang kanyang mukha ay malapit na sa mukha ni Milagros. Sapat na upang maramdaman nito ang kanyang mainit na hininga. You are so ungrateful. My mom was right. Kahit bihisan mo ang isang hampas lupa ng ginto, amoy lupa pa rin ito. Hindi nakasagot si Milagros. Ang bawat salita ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit sa likod ng takot, isang bagong uri ng lakas ang nagsimulang mabuo. Nang lumabas si Brandon sa silid upang sumagot ng isang tawag, naiwan si Milagros sa gitna ng library. Ang kanyang paningin ay napako sa laptop ni Brandon na nananatiling bukas sa ibabaw ng mesa. Tila may isang puwersang nagtulak sa kanya na lumapit. Sa ilalim ng tab na Project Hope, isang folder na ang layunin ay ang pagtatayo ng mga paaralan para sa mga mahihirap, nakita ni Milagros ang mga transaksyong hindi tugma. Libo-libong piso ang inililipat sa mga personal na account sa ibang bansa. Ang proyektong ipinagmamalaki ni Brandon sa media ay isa lamang palasintahang ginagamit niya upang magnakaw ng pondo mula sa kumpanya, ang kumpanyang hindi niya alam na pagmamay-ari pala ng ama ni Milagros. Ang bawat numero sa screen ay tila mga saksi sa tunay na pagkatao ng lalaking kanyang pinakasalan. Hindi lamang ito pagtataksil sa kanya. Ito ay pagtataksil sa mga taong umaasa sa tulong na ipinangako ni Brandon. Isang malaking dula-dulaan lang pala ang lahat. Ang bulong ni Milagros sa kanyang sarili. Ang kanyang mga luha ay hindi nagaling sa takot, kundi sa matinding pagkamuhi. Bago pa man siya makalayo sa mesa, isang notification ang lumitaw sa screen. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender. Ang subject line ay simpleng nakasulat, The Truth about Mariano Santillan. Dali-daling binuksan ni Milagros ang mensahe. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang isang kalakip na larawan. Hindi ito larawan ng kanyang ama sa palengke. Ito ay isang lumang larawan ni Mariano na nakasuot ng isang maringal na Amerikana. Nakatayo sa gitna ng isang board meeting at sa kanyang tabi ay isang babaeng kamukhang-kamukha ni Milagros, ang kanyang ina. Ngunit ang mas nakakapanginig ng laman ay ang caption
sa ilalim ng larawan. He is not who you think he is, and Brandon knows it. That's why he's keeping you close. Narinig ni Milagros ang muling pagpihit ng doorknob. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang babala na ang kanyang oras sa loob ng lihim na ito ay tapos na. Mabilis niyang isinara ang laptop at bumalik sa pagkakatayo sa tapat ng bintana. Pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga. Pumasok si Brandon. Ang kanyang galit ay tila humupa na at napalitan ng isang mapanlinlang na kakinangan sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Milagros mula sa likuran at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa. I'm sorry, Milagros. I just care about us too much. Don't make me angry again, okay? Kasi baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko na tuluyang alisin ang istorbo sa buhay natin. Ang malamig na banta sa boses ni Brandon ay nagpapatunay lamang sa hinala ni Milagros. Hindi lamang siya asawa, siya ay isang bihag sa isang larong hindi niya alam ang panuntunan. At habang tinitignan niya ang refleksyon ni Brandon sa salamin ng bintana, isang mas malaking tanong ang bumagabag sa kanya. Alam ba ni Brandon na ang amang hinahamak niya ay ang siyang may hawak ng kanyang kapalaran? O mayroon pang mas madilim na lihim na pilit itinatago ang lalaking ito? Ang bawat titik sa screen ng laptop ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa isipan ni Milagros, nag-iiwan ng malapot na bakas ng pagdududa at takot. Ang larawan ng kanyang ama, hindi bilang isang magtataho, kundi bilang isang makapangyarihang Ginoo, ay tila isang piraso ng puzzle na hindi magkasya sa mundong kanyang kinalakihan. Ang katahimikan sa loob ng library ay naging kasing bigat ng semento, dahan-dahang pumapatay sa bawat hiningang pilit niyang ninanakaw. Nabalik lamang ang diwa ni Milagros nang marinig niya ang pagpihit ng doorknob. Ang mahinang kalansing ng metal ay tila isang babala. Mabilis niyang isinara ang laptop at pilit na ibinaling ang paningin sa mga hanay ng libro, habang ang kanyang mga kamay ay ikinubli niya sa likod upang hindi mahalata ang matinding panginginig ng mga ito. Milagros, bakit hindi ka pa lumalabas? Handa na ang hapunan. Ang boses ni Brandon ay malambing, ngunit para sa pandinig ni Milagros, ito ay tunog ng isang mangangaso na nanunubok ng kanyang biktima. Lumapit si Brandon at dahan-dahang ipinalupot ang kanyang mga braso sa baywang ng asawa. Isinandal ang kanyang baba sa balikat nito. Galit ka pa ba? Alam mong ginagawa ko lang ang lahat para sa atin. 'Di ba? Stress lang ako sa office lately. Naramdaman ni Milagros ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bango ng pabango ni Brandon, na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ay tila naging amoy ng panis na dugo. Brandon, why did you have to hurt him? Bakit kailangan mong ipatapon ang damit ni tatay? Ang kanyang boses ay mahina, parang isang kandilang malapit ng mamatay sa gitna ng hangin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Brandon. Dahan-dahan niyang iniharap si Milagros sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay dinala niya sa magkabilang pisngi ng asawa. Hinahaplos ito ng may sadyang dahan. Iyan na naman tayo, Milagros. You keep focusing on that old man. Hindi mo ba nakikita? I am the one providing for you. I am the one protecting you from the humiliation of being a poor teacher's daughter. My mother is right. Your obsession with your past is what's making this marriage difficult. Ang bawat salita ay binitawan ni Brandon nang may tono ng pagmamalasakit, isang sining ng manipulasyon na naglalayong baluktutin ang katotohanan. Ipinaparamdam niya kay Milagros na ang kanyang pagmamahal sa ama ay isang kapansanan, isang pagkakamaling dapat niyang hinga ng tawad. Ito ang marahas na hagupit ng gaslighting, ang sadyang pagpapabaliw sa biktima upang maniwala itong siya ang may kasalanan sa bawat pananakit na tinatanggap niya. If you would just be a better wife, if you would just listen to me and stop sneaking around, hindi ako magkakaganito. Ang dagdag ni Brandon, ang kanyang mga mata ay naniningkit, habang ang kanyang hawak sa pisngi ni Milagros ay dahan-dahang humihigpit. Your father is a distraction.
And distractions need to be removed for us to be happy. Do you understand, sweetheart? Hindi na nakasagot si Milagros. Pakiramdam niya ay unti-unting nilalamon ng dilim ang bawat sulok ng silid. Ang pagduduwal na kanina pa niya nararamdaman ay hindi na lamang dahil sa sakit ng loob. Isang matinding hilo ang bumalot sa kanyang paningin. Ang mga libro sa paligid ay tila nagsimulang sumayaw at lumabo. Brandon, I don't feel well. Ang tanging nasambit ni Milagros bago tuluyang nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. Ang kanyang paningin ay tuluyan ng nagdilim. Ang huli niyang naramdaman ay ang malamig na hawak ni Brandon sa kanyang balikat at ang boses nito na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tumatawag sa kanyang pangalan nang walang kahit anong bakas ng tunay na pag-aalala. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, isang imahe ang malinaw na lumitaw sa kanyang isipan. Ang imahe ng kanyang ama na may hawak na isang gintong susi at ang anino ni Brandon na pilit itong kinukuha sa gitna ng madugong labanan. Isang katotohanan ang nagsisimulang gumising sa kanyang diwa. Isang katotohanang mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Hindi siya mahal ni Brandon dahil sa kung sino siya, kundi dahil kung ano ang maaari niyang makuha mula sa kanyang dugo. Ang amoy ng gamot at malinis na linen sa loob ng pribadong klinika ay tila lalong nagpabigat sa hanging nalalanghap ni Milagros. Nakahiga siya sa malamig na kama habang ang puting kisame ay tila unti-unting bumababa upang dagan ang kanyang dibdib. Sa tabi niya ang tunog ng makinang sumusuri. Sa kanyang katawan ay naglalabas ng isang mahaba at pantay na huni na tila isang kumpas ng orasan na nagbibilang ng bawat sandali ng kanyang kawalan ng katiyakan. Congratulations, Milagros. You are 6 weeks pregnant. Ang tinig ng doktor ay malumanay, ngunit para kay Milagros, ang bawat salita ay tila isang pagsabog ng magkahalong ligaya at matinding takot. Isang munting buhay ang nagsisimulang mamukadkad sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang regalo mula sa langit na matagal na niyang ipinagdarasal, ngunit sa gitna ng isang mundong tila unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang pumasok si Brandon sa silid, hindi upang hawakan ang kanyang kamay o halikan siya sa noo, kundi upang kausapin ng doktor tungkol sa mga susunod na hakbang para sa image ng pamilya. Nakita ni Milagros kung paano nagliwanag ang mga mata ni Brandon, hindi dahil sa pagmamahal sa magiging anak, kundi dahil sa isang bagong baraha na maaari niyang gamitin sa kanyang mga laro ng kapangyarihan. This is perfect timing, sweetheart. Ang bulong ni Brandon habang nakatayo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang mamahaling pantalon. Isang buntis na asawa. Ang publiko ay mahilig sa ganitong kwento. It will make me look like the perfect family man. Tatawagan ko agad ang PR team ko. We need to release a statement. Naramdaman ni Milagros ang isang matinding panginginig sa loob ng kanyang kalooban. Ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na kulungan. Habang ang asawa ay abala sa pagpaplano ng kanilang social media presence, dahan-dahang hinawakan ni Milagros ang kanyang tiyan. Ang bawat munting pintig na kanyang nararamdaman ay tila isang lihim na pangako sa sanggol na hindi pa isinisilang. Isang pangakong hindi niya hahayaang maging katulad ito ng amang nasa harap niya ngayon. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan ang kanyang pagiging ina ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng tapang na hindi niya kailanman naramdaman. Sa gitna ng kanyang panghihina, tila nakita niya ang mukha ni Tatay Mariano, ang kanyang mga mata na puno ng luha at ngiti kung malalaman nito ang tungkol sa kanyang magiging apo. Ang bawat sulsi sa lumang barong ng kanyang ama ay tila naging mga hibla ng lakas na nagbubuklod sa kanya ngayon. Nang makauwi sila sa mansyon, mas lalong naging mahigpit ang kalsada ng kanyang buhay. Inutusan ni Doña Celeste ang mga katulong na bantayan ang bawat galaw ni Milagros.
Huwag kang lalabas ng bahay. Ang sanggol na yan ang magdadala ng susunod na henerasyon ng mga Vergara. Hindi namin hahayaang mahawa iyan ng amoy ng palengke. Ang malamig na utos ng biyenan habang dahan-dahang iniinom ang kanyang tsaa sa bawat gabi na dumadaan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Milagros. Nakatayo siya sa madilim na sulok ng library, tinitingnan ang buwan sa labas ng bintana. Ang kanyang tanging sandigan ay ang isang lumang telepono na naitago niya mula sa mga mata ni Brandon. Ang bawat pagpindot niya sa keyboard ay tila isang paghingi ng saklolo sa gitna ng malawak at madilim na karagatan. Tay, kailangan ko po kayo. Tulungan niyo po ako. Ang tanging mensahe na naipadala ni Milagros bago muling marinig ang mabibigat na hakbang ni Brandon sa pasilyo. Ang bawat tunog ng sapatos ni Brandon sa sahig ay tila isang paalala na ang kanyang oras sa loob ng gintong kulungan na ito ay puno ng banta. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero na nagpabilis sa kanyang paghinga. "The chairman is coming for you. Hold on, Milagros." Sino ang chairman na tinutukoy sa mensahe? At hanggang kailan kayang tiisin ni Milagros ang bawat pananakit at manipulasyon bago siya tuluyang bumigay sa bigat ng kanyang daladalang lihim? Ang huling tanong na naiwan sa kanyang isipan ay kung ang sanggol ba sa kanyang sinapupunan ay magsisilbing susi sa kanyang kalayaan o isang bagong kadena na lalong magpapatatag sa kapangyarihan ng mga Vergara. Sa isang madilim na silid na malayo sa maingay na palengke, nakaupo si Mariano sa harap ng isang malawak na mesa na gawa sa nara. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lampara na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Wala na ang kanyang galingan ng taho, wala na ang kanyang bimpo sa balikat. Sa halip, isang makapal na folder ang nasa harap niya, puno ng mga dokumentong nagpapatunay sa mga nakatagong kasalanan ng pamilya Vergara. Ang bawat pahina na binubuklat ni Mariano ay tila isang dagok sa kanyang puso. Nakita niya ang mga ebidensya ng paglustay ni Brandon sa pondo ng kumpanya. Ang mga pondong dapat sana ay para sa mga batang lansangan, ngunit napunta sa mga luho at pansariling interes ng kanyang minugang. Sa bawat numero, tila naririnig ni Mariano ang mga hikbi ni Milagros na pilit nitong itinatago sa tuwing sila ay nagkikita. "Don Mariano, handa na ang lahat ng kailangan natin." Ang boses ni Attorney Teodoro Araneta ay mapitagan habang nakatayo sa tabi ng matanda. "Ang audit ay tapos na. Napatunayan nating gumamit si Brandon ng mga pekeng kumpanya para ilipat ang pondo ng Santillan Holdings sa kanyang personal na account. He thought he was playing with a ghost, not knowing that the ghost is the owner of the house." Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mariano. Inalis niya ang kanyang salamin at hinilot ang kanyang mga pagod na mata. "Akala ko, Teodoro, kapag nanatili akong payak, mailalayo ko si Milagros sa dumi ng mundong ito. Akala ko, ang pagpili niya sa isang lalaking tulad ni Brandon ay simula ng kanyang katahimikan. Ngunit ang kakahuyan na inakala kong masisilungan niya ay puno pala ng mga ahas." Hinawakan ni Mariano ang isang lumang litrato ni Milagros noong bata pa ito. Suot ang isang simpleng puting damit. "Ngayon, nalaman kong magkakaroon na ako ng apo. Isang bagong buhay na nakasalalay sa isang pamilyang walang ibang alam kundi ang manapak ng kapwa. Hindi ko hahayaang lumaki ang apo ko sa piling ng mga taong itinuturing na basura ang pagkatao ko." Tumayo si Mariano. Ang kanyang tindig ay hindi na tulad ng isang matandang kuba sa bigat ng pasan, kundi tulad ng isang higanting nagising mula sa mahabang pagtulog. Lumapit siya sa bintana at tinanaw ang mga ilaw ng lungsod. Sa malayo, nakikita niya ang itaas na bahagi ng gusali ng Santillan Holdings, ang imperyong itinayo niya mula sa pawis at dangal na ngayon ay nilalapastangan ng isang taong mapagpanggap. "Teodoro,
Bilisan mo ang proseso ng merger. Ang utos ni Mariano, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Gusto kong maganap ang anunsyo ng bagong CEO sa lalong madaling panahon. Ipadala mo ang opisyal na imbitasyon sa lahat ng board members at siguraduhin mong si Brandon Vergara ang unang makakatanggap nito. Iparamdam mo sa kanya na abot kamay na niya ang pangarap niya. Masusunod, Don Mariano, ang tugon ng abogado. Ngunit paano si Milagros? Baka mabigla siya sa katotohanan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mariano. Si Milagros ay anak ko. May dugong santilyan ang dumadaloy sa kanya. Masasaktan siya, oo. Ngunit ang sakit na yon ang magpapalaya sa kanya. Mas mabuti nang malaman niya ang totoo kaysa mabuhay siya sa isang kasinungalingang unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Samantala, sa mansyon ng mga Vergara, nakaupo si Brandon sa kanyang library, umiinom ng mamahaling alak habang tinitingnan ang isang email sa kanyang screen. Isang imbitasyon para sa isang espesyal na pagtitipon ng Santillan Holdings. Ang kanyang puso ay tumatalon sa tuwa. Naniniwala siya na ito na ang sandali ng kanyang pag-akyat sa rurok ng tagumpay. Ngunit sa labas ng kanyang silid, sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Milagros. Narinig niya ang bawat tawa ng kanyang asawa, isang tawang puno ng kasakiman. Hawak ni Milagros ang kanyang tiyan, at sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa kanyang ama. Isang invisible na yakap na tila nagsasabing hindi na siya mag-iisa sa kanyang laban. Isang liham ang iniwan ng isang hindi kilalang tao sa ilalim ng pinto ni Brandon ng gabing iyon. Nang buksan ito ni Brandon, ang tanging nakasulat ay, "The king is reclaiming his throne. Be ready to bow down." Ang bawat titik ay tila isang banta na nagpalamig sa dugo ni Brandon. Sino ang nagpadala ng babalang ito at gaano kalapit na ang pagsabog ng katotohanang wawasak sa lahat ng kanyang pinaghirapan? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Vergara ay tila unti-unting nilalamon ng isang malamig at kulay abong ulap. Kahit natirik ang sikat ng araw sa labas. Sa loob ng malawak na sala, ang amoy ng mamahaling wax sa sahig at ang halimuyak ng mga sariwang rosas ay hindi sapat upang itago ang umaalingasaw na amoy ng pagkabulok ng moralidad sa loob ng tahanang iyon. Nakaupo si Milagros sa gilid ng isang sofa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan na tila ito ang tanging angkla niya sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Dahan-dahang pumasok si Doña Celeste. Ang kanyang mga hakbang ay may kasamang tunog ng marahas na pagtama ng kanyang takong sa marmol na sahig. May hawak siyang ilang piraso ng papel at isang mamahaling pluma. Sa likod niya ay ang kanyang personal na sekretarya na may bitbit na folder. Ang mukha ng matanda ay walang bakas ng emosyon maliban sa isang mapanuring tingin na tila tinitimbang ang Banco Milagros. "Hija, para ito sa seguridad mo at ng magiging apo ko." Ang boses ni Doña Celeste ay parang malamig na agos ng tubig. Ipinatong niya ang mga papel sa harap ni Milagros. Ito ay isang kasunduan na nagsasabing ang lahat ng ari-ariang ipapangalan sa iyo ni Brandon ay mananatili sa ilalim ng pangangasiwa ng pamilya Vergara. Ayaw nating mapunta ang pinaghirapan namin sa mga taong, alam mo na, hindi marunong humawak ng malaking pera. Naramdaman ni Milagros ang mabilis na pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ni Celeste ay tila isang mariing paalala na para sa kanila, siya ay isang banta lamang sa kanilang kayamanan. Dahan-dahan niyang binasa ang dokumento. Hindi lamang ito tungkol sa ari-arian. Nakasulat din doon na mawawalan siya ng karapatan sa kustodya ng kanyang anak kung sakaling magkaroon ng paghihiwalay. "Hindi ko po pipirmahan ito, Mama." Ang mahina, ngunit matatag na sagot ni Milagros. "Ang anak ko ay hindi isang negosyo na kailangang protektahan ng mga kontrata. At ang tiwala ko kay Brandon ay hindi dapat sinusukat ng mga ganitong papel." Isang biglang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang hangin
ay tila tumigil sa pagdaloy. Ang mukha ni Doña Celeste ay dahan-dahang nagbago. Ang mapagpanggap na kabaitan ay napalitan ng isang anyo na tila galing sa ilalim ng lupa. Sa isang mabilis at hindi inaasahang galaw, ang palad ng matanda ay humampas sa pisngi ni Milagros. Isang marahas na tunog ng pagtama ng balat sa balat ang umalingaw-ngaw na sinundan ng isang matinding hapdi na tila gumuhit ng apoy sa mukha ng dalaga. "Wala kang karapatang tumanggi sa akin." Ang bulyaw ni Celeste, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Pinulot ka lang namin sa putikan, Milagros, isang hamak na anak ng magtataho na nagmagaling dahil lang nabuntis ng anak ko. Pirmahan mo yan o sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan ang liwanag ng araw sa labas ng mansyong ito." Napahawak si Milagros sa kanyang namamagang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanininglaw sa mga luha ng galit at sakit. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi ay tuluyang naputol. Tumayo siya ng may paninindigan. Ang kanyang tingin ay hindi na umiiwas. "Maaring wala akong yaman na katulad ng sa inyo, pero meron akong dangal na hindi nyo kailanman mabibili. Aalis na po ako rito." Mabilis na naglakad si Milagros patungo sa malaking pinto ng mansyon. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang hawakan ng pinto, narinig niya ang tunog ng pagpihit ng susi mula sa labas. Ang mabigat na bakal na trangka ay dahan-dahang bumagsak na lumikha ng isang malalim at huling tunog ng pagsasara. Sinubukan niyang hilahin ang pinto, ngunit ito ay hindi na gumagalaw. "Security! Siguraduhin walang lalabas sa bahay na ito nang wala ang utos ko." Ang sigaw ni Doña Celeste mula sa itaas ng hagdanan. Ipakulong siya sa kanyang silid. Huwag niyo siyang bibigyan ng kahit anong gadget. Let her rot in her own pride. Naramdaman ni Milagros ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa malamig na pinto. Ang kanyang paghinga ay kapos at mabilis. Isang tunog ng pagkakandado mula sa bawat bintana at pinto, ang tila isang musikang nagbabadya ng kanyang pagiging bilanggo. Ang mansyong inakala niyang kanlungan ay naging isang marangyang nitsyo. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, dahan-dahang hinaplos ni Milagros ang kanyang tiyan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang panalangin na sana ay marinig ng kanyang ama ang kanyang tahimik na pagsigaw. Paano siya makakatakas sa isang bilangguang binabantayan ng mga taong walang puso? At sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang anino ni Brandon na nakatayo. Pinapanood ang kanyang paghihirap ng walang kahit anong bakas ng awa sa kanyang mga mata. Ito na ba ang katapusan ng kanyang laban? O simula pa lamang ng isang mas mapanganib na plano upang siya ay tuluyang mapasuko? Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bintana ng silid ay tila mga luha ng langit na nakikiramay sa pighati ni Milagros. Sa loob ng 4 na sulok ng kanyang marangyang silid, ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo. Wala siyang telepono, wala siyang makausap, at ang tanging kasama niya ay ang mabilis na pintig ng kanyang puso at ang munting buhay na nananahan sa kanyang sinapupunan. Humiga siya sa sahig, idiniit ang kanyang pisngi sa malamig na semento at pilit na pinakikinggan ang anumang tunog mula sa labas ng pintuan. Narinig niya ang dahan-dahang pagatras ng bakal na trangka mula sa kabilang panig. Hindi ito ang mabigat at mayabang na hakbang ni Brandon, kundi isang maingat at halos hindi marinig na pagkilos. Bumukas ang pinto ng bahagya at pumasok si Manang Lita, ang matandang katulong na matagal nang nagsisilbi sa mga Bergara, ngunit laging may bakas ng awa sa kanyang mga mata tuwing tinitingnan si Milagros. "Hiya, bilisan mo. Tulog na si Doña Celeste at nasa library pa si Brandon, abala sa kanyang mga papeles." Ang bulong ni Manang Lita, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Inabutan niya si Milagros ng isang madilim na balabal at isang maliit na supot ng barya. "Gamitin mo ang pinto sa likod, malapit sa labahan. Iniwan kong bahagyang nakabukas ang trangka." "Manang,
Bakit niyo po ito ginagawa? Mapapahamak po kayo. Ang naiiyak na tanong ni Milagros habang mabilis na sinusuot ang balabal. Hinawakan ng matanda ang mga kamay ni Milagros. May anak din akong babae, Milagros. Hindi ko kayang sikmurain ang kasamaang ginagawa nila sa'yo. Umalis ka na, bago pa magbago ang ihip ng hangin. Ito ang kanyang golden moment. Isang munting liwanag ng kabutihan sa gitna ng kadiliman. Sa tulong ni Mananglita, dahan-dahang binaybay ni Milagros ang madidilim na pasilyo ng mansyon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagbabanta sa kanyang pagtakas. Sa bawat aninong nakikita niya sa dingding, tila anino ito ni Brandon na handang sumunggab sa kanya. Nang makalabas siya sa pinto ng labahan, sinalubong siya ng malakas na hangin at ulan. Ang putik ay agad na kumapit sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya ito inintindi. Inakyat niya ang mababang bahagi ng bakod sa likod ng hardin. Ang kanyang mga kamay ay nasugatan ng mga tinik ng rosas. Ngunit ang hapdi nito ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Tumakbo si Milagros sa gitna ng dilim, hindi alintana ang basang damit at ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ay isang hakbang palayo sa impyernong inakala niyang langit. Ang kanyang tanging iniisip ay ang makarating sa pwesto ng kanyang ama sa palengke. Kailangan niyang marinig ang boses ni Mariano. Kailangan niyang maramdaman ang init ng yakap ng kanyang tunay na tahanan. Pagkalipas ng halos isang oras na paglalakad at pagtatago sa mga anino, narating din ni Milagros ang sulok ng palengke kung saan laging nakatayo si Mariano. Ngunit sa halip na ang pamilyar na amoy ng arnibal at sago ang sumalubong sa kanya, isang nakapanlulumong tanawin ang tumambad sa kanyang mga mata. Ang galingan ng taho ni Mariano ay nakatumba sa gitna ng maputik na kalsada. Ang mga pilak na timba ay yupi-yupi at nagkalat ang puting taho sa lupa, na tila mga bakas ng isang marahas na pakikipaglaban. Ang lumang payong na tanging silong ng kanyang ama ay punit-punit at nakasampay sa isang karatula. "Tay! Tatay!" Ang sigaw ni Milagros, ang kanyang boses ay nabaon sa ingay ng ulan. Lumuhod siya sa putikan at hinawakan ang yuping timba ng kanyang ama. Wala si Mariano. Ang tanging naiwan ay ang munting bimpo na laging nakasampay sa balikat ng matanda, na ngayon ay basang-basa at nakabaon sa putik. Isang matinding takot ang lumukob sa kanyang pagkatao. Nasaan ang kanyang ama? Dinukot ba siya ni Brandon? O may mas masahol pa bang nangyari? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa likuran na niya. Ang liwanag ng headlight nito ay tumama sa likod ni Milagros na naglikha ng isang mahabang anino sa gitna ng pagkawasak ng galingan ng taho. Hindi na siya makatakbo. Ang kanyang katawan ay tuluyan ng bumigay sa pagod at gutom. Habang dahan-dahang bumubukas ang pinto ng sasakyan, isang pares ng makintab na sapatos ang tumapak sa putikan malapit sa kanyang kamay. Ang tanong na bumabagabag sa kanya ay kung ito ba ang katapusan ng kanyang kalayaan o ang simula ng isang pagbubunyag na hindi niya kailanman inasahan. Ang liwanag ng headlight mula sa itim na sasakyan ay tila dalawang matalim na mata na sumusuri sa bawat hibla ng pagkatao ni Milagros. Nakaluhod pa rin siya sa maputik na kalsada, yakap-yakap ang basang bimpo ng kanyang ama, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang likuran. Inaasahan niyang lalabas si Brandon upang muli siyang kaladkarin pabalik sa impyernong kanyang tinakasan. Inaasahan niyang maririnig muli ang mga salitang dudurog sa kanyang dangal. Ngunit nang bumukas ang pinto ng sasakyan, ang boses na narinig niya ay hindi puno ng poot. Ito ay isang boses na malalim, pamilyar, at puno ng paggalang. "Hija, tumayo ka na riyan." Hindi nararapat ang isang santilyan na lumuhod sa putikan sa harap ng mga taong walang halaga. Dahan-dahang nagangat ng tingin si Milagros. Hindi si Brandon ang nasa harap niya. Nakatayo ang isang matandang lalaki
na nakasuot ng formal na Amerikana. May hawak na payong upang protektahan siya mula sa ulan. Ito si Attorney Teodoro Araneta, ang lalaking madalas niyang makitang kausap ng kanyang ama sa malayo. Ang lalaking inakala niyang isa lamang lumang kaibigan ni Mariano mula sa Bulacan. Attorney Teodoro, nasaan si tatay? Anong nangyari sa galingan niya? Bakit? Bakit ganito? Ang sunod-sunod na tanong ni Milagros, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at ginaw. Inakay siya ni Teodoro patungo sa loob ng sasakyan. Ang loob nito ay amoy katad at mamahaling pabango. Isang mundong sobrang layo sa gulo ng palengke sa labas. Ligtas ang iyong ama, Milagros. Ang pagkawasak ng galingan na yan ay isang mensahe lamang mula kay Brandon. Ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Ang iyong ama ang nagpadala sa akin upang sunduin ka. Habang tumatakbo ang sasakyan, patungo sa isang direksyong hindi pamilyar kay Milagros, unti-unting humuhupa ang kanyang takot. Ngunit napalitan ito ng isang matinding kalituhan. Dinala siya ni Teodoro sa isang pribadong opisina sa itaas na bahagi ng isang tanyag na gusali sa Makati. Pagpasok niya sa silid, tumambad sa kanya ang isang malawak na dingding na puno ng mga parangal at mga lumang retrato. Napatigil si Milagros sa harap ng isang malaking painting. Doon, nakita niya ang isang mas batang Mariano Santillan, nakasuot ng maringal na barong Tagalog, nakatayo sa tabi ng isang babaeng may suot na perlas at may ngiting kasing tamis ng sa kanyang ina. Sa ibaba ng painting ay may nakasulat na gintong mga titik, Don Mariano Santillan, founder of Santillan Holdings. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas, ang bulong ni Teodoro sa kanyang likuran. Ang iyong ama ay hindi kailanman naging mahirap, Milagros. Pinili niyang mamuhay ng payak upang protektahan ka mula sa mga kaaway na pumatay sa iyong ina dahil sa kasakiman sa pera. Inakala niyang sa pagtatago ninyo sa Bulacan, magiging tahimik ang buhay mo. Ngunit nang makita niya kung paano katratuhin ang mga Vergara, nagising ang higanting matagal na niyang pinatulog. Naramdaman ni Milagros ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat pangungutya ni Doña Celeste, ang bawat sampal ni Brandon, at ang bawat pagkakataong ikinahiya siya dahil sa kanyang pinagmulan. Ang lahat ng iyon ay tila mga aninong biglang naglaho sa harap ng katotohanan ito. Ang kanyang ama, ang lalaking itinaboy sa simbahan at pinakain ng putik, ang siyang may-ari ng lupang kinatitirikan ng mansyon ng mga Vergara. Tay! Ang tanging nasambit ni Milagros habang hinahaplos ang mukha ng ama sa painting. Isang matinding pagsisisi ang lumukob sa kanya. Bakit niya hinayaang saktan ng ganoon si Mariano? Bakit siya nanatiling bulag sa sakripisyo ng kanyang ama? Huwag kang umiyak, anak. Bumukas ang pinto sa dulo ng opisina. Lumabas si Mariano, ngunit hindi na siya ang matandang kuba na may dalang timba ng taho. Nakasuot siya ng isang dekalidad na itim na suit, tuwid ang kanyang tindig, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa awtoridad at pagmamahal. Ito ang kanyang golden moment. Ang muling pagkikita ng mag-ama, hindi bilang mga biktima ng kahirapan, kundi bilang mga taong handa nang bawiin ang kanilang dangal. Tumakbo si Milagros at niyakap ang kanyang ama. Ibinuhos ang lahat ng sakit at pagod sa kanyang dibdib. Tay, sorry po. Sorry kung hinayaan kong insultuhin kayo. Ang hikbi ni Milagros. Hinaplos ni Mariano ang buhok ng anak. Wala kang kasalanan, Milagros. Ang pagtitiis ko ay para sa iyo. Ngunit tapos na ang panahon ng kanilang paghahari. Bukas, sa harap ng buong board of directors, malalaman nila kung kaninong dugo ang kanilang nilaro. Isang katahimikan ang naghari sa silid, ngunit ito ay isang katahimikang puno ng plano at determinasyon. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, isang tawag ang natanggap ni Teodoro. Ang mukha ng abogado ay biglang namutla. Don Mariano, may problema tayo.
Ang boses ni Teodoro ay puno ng pangamba. Nalaman ni Brandon na wala si Milagros sa mansyon at sa galit niya, may ginawa siyang hakbang na hindi natin inaasahan. Isinampa niya ang kasong abandonment at kidnapping laban sa iyo at may hawak siyang mga pekeng dokumento na nagsasabing ikaw ang pumatay sa sarili mong asawa taon na ang nakalilipas. Napatigil ang mundo ni Milagros. Ang kanyang paglaya ay tila napalitan ng isang bagong banta na mas madilim at mas malupit. Paano nila lalabanan ang isang taong handang sumira ng dangal gamit ang mga kasinungalingan, lalo na't ang nakaraan ni Mariano ay puno rin ng mga lihim na hindi pa ganap na nabubunyag. Ang bawat salita ni Attorney Teodoro ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagpabagsak sa panandaliang katahimikang nahanap ni Milagros sa piling ng kanyang ama. Ang silid na puno ng mararangyang alaala ay biglang naging kasing lamig ng isang libingan. Napatingin si Milagros kay Mariano, naghahanap ng anino ng pagtanggi sa mga mata nito, ngunit ang nakita niya ay isang malalim at matandang hapdi na tila muling binuhay ng mga kasinungalingan ni Brandon. Tay, hindi totoo yon, di ba? Sabihin mong nagsisinungaling lang siya. Ang boses ni Milagros ay pumuputok sa pagitan ng bawat paghinga, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahawak sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ang kanyang sanggol mula sa lason ng mundong ito. Humarap si Mariano sa kanyang anak. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang uri ng pagtanggap na mas nakakatakot kaysa sa pagsigaw. Gagamitin ni Brandon ang lahat, Milagros, pati ang alaala ng iyong ina na siyang tanging dahilan kung bakit ko tinalikuran ang korona ko noon. Namatay ang iyong ina dahil sa isang aksidente sa sasakyan habang tinatakasan namin ang mga taong gustong kumuha sa Santillan Holdings. Inako ko ang lahat ng sakit, ngunit hindi ko siya sinaktan. Brandon is twisting the knife because he knows it's the only way to break me. Dahan-dahang lumapit si Mariano sa isang maliit na safe sa sulok ng silid. Inilabas niya ang isang lumang dokumento at isang dekolor na retrato ng isang wasak na sasakyan. Ito ang police report at anak. Itinago ko ito upang hindi ka lumaking may bitbit na galit sa mundo. Pero ngayon, kailangan nating harapin ang dilim upang makita ang liwanag. Ito ang naging golden moment ng mag-ama. Sa gitna ng pinakamalaking banta sa kanilang dangal, nagawa nilang magbuklod sa pamamagitan ng katotohanan. Hinawakan ni Mariano ang mga kamay ni Milagros at sa unang pagkakataon, naramdaman ng dalaga na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa dami ng pera, kundi sa lalim ng katapatan. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang ang telepono sa mesa ay maglabas ng isang mahabang vibration, hudyat ng isang papasok na video call. Ang pangalan ni Brandon ay kumikislap sa screen na tila isang nanunudyong anino. Pinindot ni Mariano ang speakerphone. I hope you're enjoying your little reunion, Milagros. Ang boses ni Brandon ay puno ng kumpiyansa, malamig at walang bahid ng pagsisisi. Tay Mariano o Don Mariano, whatever. Maghanda na kayo. Bukas, sa harap ng media at ng board, hindi lang ang pagbagsak ng kumpanya mo ang makikita nila. Makikita nila ang isang kriminal na nagtatago sa likod ng galingan ng taho. Milagros, bumalik ka na sa akin habang may oras pa. I can make all of this disappear. Isipin mo ang baby natin. Doon mo ba gustong lumaki siya na ang lolo ay isang mamamatay tao? You are a monster, Brandon, ang tanging nasambit ni Milagros. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkamuhi. Akala mo ba matatakot mo pa ako? I'm not that weak teacher anymore. I am a Santillan. Isang tuyot na tawa ang narinig mula sa kabilang linya bago naputol ang tawag na iniwan ang isang nakakabinging katahimikan sa buong opisina. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin. Alam nilang lahat na ang kinabukasan ay hindi na tungkol sa pera, kundi tungkol sa kung sino ang mananatiling nakatayo kapag ang lahat ng maskara ay nahubad na.
Habang naghahanda si Mariano para sa huling laban, isinuot niya ang kanyang pinakamahal na barong Tagalog. Hindi ang sulsido at luma, kundi ang isa na gawa sa pinakapuro at pinakamahal na telang pinya. Ang baluti ng isang haring handa nang bawin ang kanyang trono. Ngunit sa dulo ng pasilyo, isang anino ang nakita ni Milagros, ang sekretarya ni Brandon, na siyang nagpadala ng email noon. Ngayon ay nakatayo sa harap ng pintuan ng kumpanya. May bit-bit na isang envelope na tila may lamang mas malaking pagsabog. Don Mariano, may kailangan kayong makita bago ang meeting bukas. Ang bulong ng babae, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa kaba. Hindi lang si Brandon ang kaaway niyo. May kasabwat siya sa loob mismo ng board na matagal na ninyong pinagkakatiwalaan. Napako ang tingin ni Mariano sa envelope. Sino ang Judas sa loob ng kanyang sariling kaharian? At sa pagdating ng bukang liwayway, sapat ba ang katotohanan upang talunin ang isang hukbo ng mga kasinungalingan? O tuluyan bang lalamunin ng dilim ang huling pag-asa ng mga santilyan? Ang huling gabi bago ang pagbubunyag ay naging kasing haba ng isang habambuhay, habang ang bawat tibok ng puso ni Milagros ay tila isang babala ng isang darating na lindol. Ang bawat sandali sa loob ng malawak na boardroom ng Santillan Holdings ay tila binabalot ng isang mabigat na ulap ng pag-aalinlangan at tensyon. Ang amoy ng mamahaling pabango, katad na upuan, at ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na ambisyon sa mga mata ni Brandon. Nakaupo siya sa gitna ng mahabang mesa, suot ang kanyang pinakamahal na suit, habang ang kanyang mga daliri ay mayabang na naglalaro sa ibabaw ng makintab na kahoy. Sa kanyang tabi, si Doña Celeste ay may ngiti ng tagumpay, tila isang reynang naghihintay na lamang sa koronasyon ng kanyang anak. Ladies and gentlemen of the board, ang panimula ni Brandon, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na pilit niyang pinatitibay. Today marks a new era. Hindi na tayo aasa sa isang multong founder na matagal nang nagpabaya. I have the numbers, I have the vision, and more importantly, I have the documents that will cleanse this company from its past, including the criminal history of certain individuals connected to it. Isang mahinang bulungan ang gumapang sa buong silid na tila mga dahong nililipad ng hangin. Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Brandon, ang naglalakihang pinto ng boardroom ay dahan-dahang bumukas na naglikha ng isang malalim na tunog ng pag-alon ng hangin sa loob ng tahimik na silid. Ang bawat mata ay nabaling sa pintuan. Doon, sa gitna ng liwanag, ay nakatayo si Mariano. Hindi ang matandang kuba na may dalang timba ng taho, kundi isang lalaking naglalabas ng isang uri ng kapangyarihan na tila nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo. Suot niya ang isang barong Tagalog na gawa sa pinakapuro at pinakamahal na telang pinya na may masalimuot na burda na tila nagkukwento ng kanyang pinagdaanan. Sa kanyang tabi ay si Milagros na nakasuot ng isang formal na damit na kulay asul, ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong tuklas na tapang. Anong ginagawa ng pulubing ito rito? Ang bulyaw ni Brandon, ang kanyang boses ay pumiyok sa gulat. Tumayo siya at itinuro si Mariano ng may panginginig ng galit. Security, ipalabas ang taong ito. This is a private meeting for the board of directors. Ngunit walang gwardiyang lumapit. Sa halip, ang bawat miyembro ng board of directors, kabilang ang mga pinakamatanda at pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa, ay dahan-dahang tumayo mula sa kanilang mga upuan. Isang malalim at sabay-sabay na pagyuko ng mga ulo ang naganap bilang pagpupugay sa lalaking kabubukas lang ng pinto. Welcome back, Don Mariano. Ang sabay-sabay na pagbati nila na tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Brandon. Napaupo si Brandon sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay uunti-unting nawawalan ng kulay. Tila isang telang unting binubura ng ulan. Si Doña Celeste naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga labi ay nanginginig
habang pilit na binibigkas ang mga salitang hindi makalabas sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang naglakad si Mariano patungo sa dulo ng mesa, sa upuang matagal ng bakante, ang upuan ng chairman. Bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang hatol ng tadhana. Pagdating niya sa tapat ni Brandon, napatigil siya. Isang matagal na katahimikan ang naghari, isang katahimikang mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ipinatapon mo ang pagkain ko, Brandon. Ipinatapon mo ang damit ko. At ang pinakamasakit sa lahat, tinangka mong nakawin ang dangal ng anak ko. Ang boses ni Mariano ay mababa, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang bundok. Ngunit ang hindi mo alam, ang kumpanyang pilit mong kinakamkam ay itinayo ko sa pundasyon ng katapatan, isang bagay na hinding-hindi mo matututunan. Sa isang iglap, bumukas ang malaking screen sa likuran ni Mariano. Hindi ang mga ulat ng kita ang lumitaw. Doon, napanood ng buong board ang video mula sa labas ng simbahan sa araw ng kasal, ang pagtapon ni Brandon sa pansit, ang pagtulak niya kay Mariano sa putikan, at ang bawat salitang mapanghamak na binitawan niya. Kasunod nito ay ang mga dokumentong nagpapatunay sa kanyang mga pekeng kumpanya at ang paglilipat ng pondo. Ito ang mukha ng bagong era na sinasabi mo. Ang tanong ni Mariano habang nakatingin sa mga board members. Walang sino man ang makatingin ng diretso kay Brandon. Ang bawat isa ay puno ng pandidiri sa kanilang mga mata. Naramdaman ni Milagros ang isang matinding laya sa kanyang puso. Ito ang kanyang golden moment. Ang makitang ang katotohanan ay uant-unting dumudurog sa kasinungalingang nagkulong sa kanya ng matagal na panahon. Lumapit siya kay Brandon. Ang kanyang mukha ay malapit sa mukha ng asawa. At sa isang malamig na tinig ay sinabi niya, "Hindi ang kayamanan ni tatay ang umasak sa iyo, Brandon. Ang sarili mong kasakiman ang gumawa niyan." Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Mariano, isang biglang tawa ang kumawala mula kay Brandon. Isang tawang puno ng matinding emosyon at hindi maipaliwanag na pagkalito. Sandaling nagbago ang atmosfera sa silid. Ang dating selebrasyon ay napalitan ng tensyon at pag-aalala. Mabilis siyang kumilos, dinampot ang isang bagay mula sa mesa, habang ang mga nasa paligid ay napahinto at nagkatinginan, hindi alam ang susunod na mangyayari. "Brandon, huminahon ka!" Sigaw ng isa sa kanila, habang unti-unting lumalapit ang mga tao sa pag-asang mapipigilan ang anumang magdudulot ng mas malalang sitwasyon. Sa gitna ng kaguluhan, ang lahat ay nakatuon sa kanya. Hinihintay kung magagawa pa bang maibalik ang kontrol sa sitwasyong mabilis na nawawala sa balanse. Akala niyo ba matatapos ito ng ganito lang? Ang sigaw ni Brandon, ang kanyang mga mata, ay naniningli sa baliw na galit. "Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat. Isang pindot ko lang, ang bawat lihim ng santilyan na nakatago sa database na ito ay mabubura. At ang gusaling ito ay hinding-hindi na muling makakabangon." Nanigas ang lahat sa loob ng silid. Ang bawat hininga ay tila naputol. Ang tanong na naiwan sa nagngangalit na silid ay, kung sapat ba ang kapangyarihan ni Mariano upang pigilan ng isang taong wala ng takot mamatay? O ang araw ba ng pagbubunyag ay magiging araw din ng kanilang huling pagkikita? Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila nagmistulang mga kristal na yelo sa sobrang lamig ng tensyon. Nakatitig si Mariano sa dulo ng baril na hawak ni Brandon, ngunit walang kahit anong bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ang kanyang tindig ay nanatiling matatag, tulad ng isang punong nara na hindi natitinag ng pinakamalakas na bagyo. Sa kanyang tabi, naramdaman ni Milagros ang panginginig ng sarili niyang mga kamay, ngunit sa halip na umatras, lalong humigpit ang kanyang pagkakahawak sa braso ng kanyang ama. "Ibaba mo ang sandatang yan, Brandon." Ang boses ni Mariano ay malalim at kalmado, isang uri ng awtoridad na hindi nanggagaling sa dahas, kundi sa katotohanan. Ang pagnanakaw mo sa kumpanya ay sapat na upang mabulok ka sa kulungan. Huwag mo nang dagdagan ang iyong mga kasalanan ng isang bagay
na hinding-hindi mo kayang panagutan. Isang tuyot at baliw na tawa muli ang kumawala sa mga labi ni Brandon. Ang kanyang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo, humahalo sa kanyang mahal na pabango na ngayon ay amoy ng takot. Bakit ko ititigil? Nawala na ang lahat sa akin. Ang pangalan ko, ang posisyon ko, ang yaman ko. You ruined me, Mariano. You and your teacher daughter. You ruined yourself, Brandon. Ang mariing sagot ni Milagros, ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Lumakad siya ng isang hakbang pasulong. Hinarap ang lalaking inakala niyang kanyang magiging katuwang sa buhay. Hindi si tatay ang sumira sa iyo. Ang sarili mong pagtingin sa amin bilang mga kasangkapan, ang pagtrato mo sa amin bilang basura. Iyan ang humukay sa sarili mong libingan. Sa labas ng boardroom, narinig ang mabibigat na hakbang ng mga awtoridad na papalapit. Ang bawat tunog ng kanilang sapatos sa makintab na sahig ay tila mga kumpas ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kalayaan ni Brandon. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang mga pulis kasama si Attorney Teodoro. Ngunit bago pa man sila makalapit, dahan-dahang ibinaba ni Brandon ang baril, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding panghihina ng kanyang tuhod. Ang remote control na hawak niya ay nahulog sa sahig, na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagbagsak ng plastic sa carpet. Brandon, my son, ang hikbi ni Doña Celeste, na ngayon ay nakaluhod na rin sa sahig. Ngunit sa halip na damayan ng anak, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga board members, pilit na humihingi ng awa. Wala akong kinalaman dito. Si Brandon ang nagplano ng lahat. Pinilit niya lang ako. Ang huling pagtataksil ng sariling ina, ang tuluyang nagpabagsak sa espiritu ni Brandon. Habang dahan-dahang inilalagay ng mga pulis ang posas sa kanyang mga kamay, ang bawat miyembro ng board ay dahan-dahang tumalikod sa kanya. Isang matinding hiya ang bumalot sa buong pagkatao ni Brandon. Ang kahihiyang mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Bago siya tuluyang ilabas ng silid, napatigil si Brandon sa tapat ni Milagros. Tumingin siya sa asawa, naghahanap ng kahit munting bakas ng awa. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Milagros ay isang malalim at payapang paglaya. Dahan-dahang hinubad ni Milagros ang kanyang singsing sa kasal at inilagay ito sa palad ni Brandon. Sa araw na ito, tinatapos ko na ang lahat ng utang na loob na inisip mong meron ako sa iyo. Ang bulong ni Milagros sapat na upang marinig ng lalaki. Magbayad ka sa batas, Brandon, at sa iyong pag-iisa, nawa ay mahanap mo ang iyong sarili na nawala sa gitna ng iyong kasakiman. Nang mailabas na ang mga Bergara, ang katahimikan sa loob ng boardroom ay napalitan ng isang mahaba at malalim na buntong hininga ng kaginhawaan. Nilapitan ni Mariano ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Ito ang tagumpay ng karangalan laban sa kayamanan. Ngunit habang tinitingnan ni Mariano ang bawat mukha sa silid, muling bumalik sa kanyang isipan ang babala ng sekretarya. May isa pang kaaway na nagtatago sa dilim. Isang miyembro ng board ang dahan-dahang tumayo at lumakad patungo sa pinto. Ang kanyang mukha ay nananatiling walang emosyon. Ito ang taong matagal nang pinagkakatiwalaan ni Mariano, ang taong may hawak ng huling alas na maaaring muling yumanig sa Santillan Holdings. Sino ang tunay na nagkanulo kay Mariano taon na ang nakalilipas at sapat ba ang nakuhang hustisya kay Brandon upang mapatahimik ang mga kaluluwa ng nakaraan? Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa labas ng gusali, isang bagong kabanata ng pag-asa ang nagsisimulang isulat, ngunit ang mga anino ay hindi pa ganap na naglalaho. Sa pag-alis ng mga pulis at ng mga Bergara, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan sa loob ng boardroom, isang katahimikang hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi ng isang mabigat na pagtutuos. Ang amoy ng tensyon ay tila nanatiling nakakapit sa mga dingding, habang ang bawat miyembro ng Board of Directors na natira ay hindi makatingin ng diretso kay Mariano. Nakatayo ang matandang Santillan sa gitna ng silid. Ang kanyang anyo ay tila isang bantayog
ng katarungang matagal na ipinagkait. Dahan-dahang binaling ni Mariano ang kanyang tingin sa isang lalaking nakaupo sa dulong bahagi ng mesa. Ito ay si Director Enriquez, ang pinakamatagal na kaibigan ni Mariano at ang taong naging kanang kamay niya sa pagpapatakbo ng Santillan Holdings bago siya nagpasyang magtago sa Bulacan. Ang mukha ni Enriquez ay maputla. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang kurbata. Enriquez, ang boses ni Mariano ay mababa, parang isang malalim na ugong ng paparating na bagyo. Bakit hindi mo pa inilalabas ang envelope na ibinigay sa iyo ni Brandon? Ang envelope na naglalaman ng mga pekeng ebidensya laban sa akin tungkol sa pagkamatay ng aking asawa. Nanigas ang buong silid. Naramdaman ni Milagros ang mabilis na paglamig ng kanyang mga palad. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang puso nang makita ang pagkuyom ng mga kamao ni Direktor Enriquez. Ang taong itinuring niyang tito noong siya ay bata pa. Ang taong laging may dalang pasalubong sa kanilang munting tahanan noon ay ang huling aninong nagtataksil sa kanila. Mariano, I was forced. My family was threatened. Ang pagsamo ni Enriquez, ang kanyang boses ay pumuputok sa pagitan ng bawat salita. Dahan-dahan niyang inilapag ang itim na envelope sa mesa, na tila isang maruming basura na ayaw na niyang hawakan. Threatened o nasilaw sa pangako ni Brandon na hahatiin ninyo ang kumpanya kapag tuluyan na akong nawala? Ang tanong ni Mariano, ang bawat salita ay may talim ng isang kutsilyo. Lumapit siya kay Enriquez. Bawat hakbang ng kanyang sapatos sa carpet ay tila isang huling hatol. Alam mo ba, Enriquez, na ang tanging dahilan kung bakit hindi kita isinama sa mga pinadampot ko sa pulis ay dahil sa alaala ng ating pagkakaibigan? Ngunit ang hiya na nararamdaman mo ngayon ay isang parusang mas mabigat kaysa sa anumang rehas. Dahan-dahang tumayo si Enriquez. Ang kanyang balikat ay nakalaylay sa tindi ng kahihiyan. Wala siyang masabi, ni hindi niya magawang tingnan si Milagros sa mga mata. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mariano bago tumalikod. Umalis ka na, Enriquez. Iwanan mo ang kumpanyang ito at huwag ka nang muling magpapakita sa amin. Ang iyong pagbibitiw ay tinatanggap ko na ngayon. Nang lumabas si Enriquez sa boardroom, tila isang madilim na anino ang tuluyang nawala sa buhay ng mga Santillan. Ito ang huling paglilinis, ang huling hakbang bago ang tuluyang paghilom. Lumapit si Milagros sa kanyang ama at hinawakan ang kamay nito. Ang init ng palad ni Mariano ang nagbigay sa kanya ng katiwasayan na ang digmaan ay tapos na. Tay, tapos na po. Wala na silang lahat. Ang bulong ni Milagros, ang kanyang mga mata ay nanininglaw sa mga luha ng tagumpay at laya. Oh, anak, malaya na tayo. Ang tugon ni Mariano habang nakatingin sa malawak na bintana ng boardroom. Tanaw ang kalangitan na unti-unting nagiging kulay kahel sa paglubog ng araw. Kinuha ni Mariano ang envelope sa mesa at nang walang pag-aalinlangan, dahan-dahan niya itong pinunit sa harap ng natitirang board members. Ang bawat piraso ng papel na nahulog sa sahig ay tila mga labi ng isang madilim na nakaraan na hinding-hindi na muling mabubuo. Isang bagong pahina ang nagsisimulang isulat. Inanuunsyo ni Mariano ang kanyang muling pag-upo bilang chairman, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya mag-iisa. Sa lahat ng narito, nais kong ipakilala ang bagong vice chairwoman ng Santillan Holdings, ang aking anak, si Milagros Santillan Vergara, na mula ngayon ay muling gagamit ng pangalang Milagros Santillan. Siya ang magsisilbing tinig ng kumpanyang ito para sa mga mahihirap, para sa mga guro, at para sa bawat pamilyang pinagkakaitan ng katarungan. Isang masigabong palakpakan ang umaling-aungaw sa buong boardroom. Isang palakpakang hindi pilit, kundi puno ng tunay na respeto. Ngunit sa gitna ng kagalakan, naramdaman ni Milagros ang isang munting sipa sa kanyang sinapupunan. Isang paalala na mayroon pang isang bagong buhay na dapat alagaan. Isang buhay na lalaki
sa isang mundong mas maayos, mas tapat, at mas puno ng pagmamahal. Paano nga ba nila bubuuin ang bagong pangarap na ito? At ano ang magiging kapalaran ni Mariano sa pagbabalik niya sa mundong dati niyang tinalikuran? Ang huling kabanata ay handa ng isulat, hindi sa papel, kundi sa bawat bukas na darating. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga punong mangga sa Bulacan, nag-iiwan ng isang kulay rosas at gintong liwanag sa malawak na bakuran ng lumang bahay na Mariano. Ang simoy ng hangin ay amoy sariwang damo at may dalang lamig na humahaplos sa mga bulaklak ng gumamela sa paligid. Malayo ito sa ingay at usok ng lungsod, malayo sa mga pader ng boardroom na minsan ay naging saksi sa isang madugong labanan ng dangal at kasakiman. Sa gitna ng bakuran, nakaupo si Mariano sa isang tilatumba na gawa sa yantok. Suot niya ang isang payak na t-shirt at ang kanyang paboritong kupas na shorts. Wala na ang mamahaling Amerikana, wala na ang bigat ng korona ng Santillan Holdings na pansamantala niyang muling isinuot. Sa kanyang tabi, isang maliit na bata ang masayang naglalaro sa damuhan. Isang batang babae na may mga matang nagniningning gaya ng kay Milagros at may tawang tila musika sa pandinig ng matanda. "Lolo Taho! Lolo Taho!" Ang masayang tawag ng munting si Maria habang hila-hila ang dulo ng damit ni Mariano. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mariano. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi dahil sa bigat ng pasan, kundi dahil sa ligayang nararamdaman. Sa sulok ng hardin, nakahanda ang kanyang lumang galingan ng taho. Ang galingang ipinaayos niya at pinakinang na muli. Hindi na niya kailangang magbenta para mabuhay, ngunit tuwing Sabado, ginagawa niya ito para sa mga bata sa kanilang baryo. Isang paalala na ang tunay na serbisyo ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya. Lumabas si Milagros mula sa loob ng bahay, bitbit ang isang tray ng merienda. Ang kanyang anyo ay puno ng kapayapaan. Wala na ang bakas ng takot o ang pait ng gaslighting na minsan ay sumira sa kanyang tiwala sa sarili. Siya na ngayon ang namumuno sa Santillan Foundation na nagbibigay ng libreng edukasyon sa libu-libong bata sa buong Pilipinas. Ang kanyang pangalan ay hindi na nakatali sa isang mapang-aping asawa, kundi sa isang legasiya ng pag-asa. Tay, merienda muna kayo. Maria, huwag mong masyadong pagurin si Lolo. Ang malambing na suway ni Milagros habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Ayos lang kami, anak. Ang munting prinsesang ito ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ang sagot ni Mariano habang dahan-dahang sinalina ng taho ang munting baso ng kanyang apo. Naupo si Milagros sa tabi ng kanyang ama, pinagmamasdan ang payapang tanawin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng mga lihim, kundi ng isang malalim na pag-uunawaan. Napatingin si Milagros sa isang frame sa loob ng kanilang sala na makikita mula sa bintana. Doon, maayos na nakasabit ang kanyang lumang barong Tagalog. Ang sulsidong damit na minsan ay itinapon sa basura, ngunit ngayon ay itinuturing na pinakamahalagang kayamanan ng kanilang pamilya. Tay, naisip ko lang, napatawad na ba natin sila? Ang mahinang tanong ni Milagros, ang kanyang tingin ay malayo. Tila tinatanaw ang mga tao ng hirap na kanilang dinaanan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mariano. Ang pagpapatawad, Milagros, ay hindi nangangahulugang kailangan nating kalimutan ang kanilang ginawa o tanggapin silang muli sa ating buhay. Ang pagpapatawad ay ang pagbitas sa kadena ng galit na nagbubuklod sa atin sa kanila. Brandon is serving his time and his mother is living in the shadow of her own choices. Wala na silang kapangyarihan sa atin dahil pinili nating lumaya. Tumango si Milagros. Alam niyang si Brandon ay nananatili pa rin sa loob ng rehas at si Doña Celeste ay nabubuhay sa isang maliit na paupahang bahay malayo sa karangyaang dati niyang ipinagmamalaki.
Ngunit para kay Milagros, ang tunay na hustisya ay hindi ang paghihirap ng iba, kundi ang kakayahan niyang muling magmahal at magtiwala ng walang takot. Ito ang huling pagtatapos ng kanilang kwento. Isang pagtatapos na hindi nasusukat sa dami ng ginto sa bangko, kundi sa dami ng tawa sa loob ng tahanan. Natutunan ni Milagros na ang sugat ng nakaraan, gaano man kalalim, ay maaaring maging peklat na magpapaalala sa kanyang katatagan. At para kay Mariano, ang kanyang tagumpay ay hindi ang pagbabalik sa trono, kundi ang makitang ang kanyang anak ay nakatayo sa sarili nitong mga paa. May dangal na hinding-hindi na muling mayuyurakan. Habang ang huling sinag ng araw ay tuluyang naglalaho, naglakad ang mag-ama patungo sa loob ng bahay. Bitbit ang munting si Maria. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa damuhan ay tila isang kumpas ng paghihirap. Ang pait ng kahapon ay tuluyan ng natunaw sa tamis ng kasalukuyan, gaya ng arnibal na humahalo sa puting taho. Sa bawat bukas na darating, alam nilang sila ay ligtas, sila ay tapat, at higit sa lahat, sila ay malaya. Sapagkat sa dulo ng lahat, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng isang pusong marunong magsakripisyo, marunong lumaban at higit sa lahat, marunong bumalik sa kung saan nagsimula ang lahat, sa pagmamahala ng isang ama